marveled at his wisdom, at the truth they heard him speak. For in the Master's voice they heard the power that framed the heavens, peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Can you hear his voice? Re-echo o'er the ages with a promise of salvation to our souls, with a hope of life and everlasting joy. To the humble who will hear the Master's voice. Abide in me, the Savior said. Walk with me in meekness and be blessed. He taught them on the mountain, he taught them by the sea. In word and deed he taught them, and he said, come follow me. And in the Master's voice they heard the power that framed the heavens, peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice? Re-echo o'er the ages with a promise of salvation to our souls, with a hope of life and everlasting joy. To the humble who will hear the Master's voice. Oh, can you hear his voice? Re-echo o'er the ages with a promise of salvation to our souls, with a hope of life and everlasting joy. To the humble who will hear the Master's voice. Ako tamo gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa tong pagampo. O Dios nga balaan, karong takna sa adlaw nga ipapahulay, dako kaayo ang among kalipay nga ikaw nakiguban kanamo. Labi na mga paminaw kami sa pulong nga among pagdalon karon. Bendisyoni usab kining mga pulong. Labi na sa YouTube channel. Salamat nga nakabalik na usab kami sa pag sangyaw sa mga balita pinaagi ni ini nga channel. Naginaot ko nga ikaw magpakamaayo sa mga viewers, magpakamaayo sa tanan nga mga subscribers. Ug labaw sa tanan, ikaw magpakamaayo kanamong tanan nga kami nagahulat sa imong pagbalik. So salamat sa imong pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. So, happy Sabat kanatong tanan o salamat usab sa lawiton nga gihalad sa to ang igsoon, Sister Ila Serrano. So, siguro natingalang uban nga karon pa ta nakabalik
usab sa tuang YouTube channel sa pahat sa imong balita. So sorry kayo, pipila ka mga higayon na wala gyud ta nakaduaw or sa tuang YouTube channel. So salamat sa kuang usa ka viewer nato nga naa sa laing nasod. Usa na ko kahigala si Sister Mikmik. So usa siya nga naka-motivate kanako nga mobalik sa pagsangyaw sa mayong balita. Tungod usahay sa atong kabisi, usahay dili nato matagaan og higayon ang ato nga YouTube channel. Apan salamat nga naa di ay nga mga viewers nato nga nagahandom nga makabalik kita sa tuang pagsangyaw sa mga balita ni atong YouTube channel. Kay naundang ang atuang YouTube channel from January gayud. So natay bag-o karon nga mo ang gikan sa January, bag-o na mo nga assignment. So pasalamat usab kami nga sa gihapon nagapadayon ang atuang pagministeryo diri sa Western Mindanao Conference. So happy Sabat sa tanan sa kuwang mga sakop sa Pagadian Central Church. Salamat kayo sa inyong suporta o sa tuang mga kaigsunan sa matag district sa Western Mindanao Conference o sa nagkalinlain nga mga conference ni aning tibuok kalibutan. O labos tanan ang atong mga subscribers, palihog continue usab kamo sa pagpadayon sa tuang pag-view sa tuang wali sa matag Sabado. So paningkamutan nato nga sa sunod Sabado makahimo na punta sa tuang pagwali. So daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta labi na sa pagpaabot sa tuang mga video sa tuang YouTube channel. O gani sa Trail Ministry nakaundang-undang na tagamay data naka-join tungod kay nabisita matunong gayud nga natay mga appointment apan sige lang po sa mga viewers nato sa Trail Ministry. Akaluyan sa Ginoo makahimo na punta sa atuang pag video sa atuang programa sa Western Mindanao Conference ang atuang Trail and Ministry. So dili ta magdugay karong adlaw ing papahulay na napuntay tun-an karon gitay tula nato paid in full. Siguro sa title pa lang siguro masayod na mo unsay buot ipasabot sa tuang mensahe karon. Naka-eksperyensya ba mo nga wala ninyo damha nga naa mo'y obligasyon or utang or unsa ka nga bayronon wala mo nagdahom nga gibayran ang tanan? So siguro ang uban nakasulay. Bisan ako nakasulay ko mga kaigsunan. Nay panahon nga diri sa Pagadian. Nay panahon nga nagkaon ko sa usa ka karinderya. So wala pa ko nahuman og kaon, gipikpik ang akong abaga sa likod. Ingon ang usa nato kay igsoon wala na ko damha. Ingon siya, pastor, ayaw na bayri kay gibayran na nako ang tanan. So perting pasalamat nako kay muna ra pud ang ato ang salapi ato nga time. So ako magapaabot sa akong pagpasalamat. Siguro nalimtan na ni sa ato ang igsoon kay dugay na kay nga panahon. Ako gi-mention si Engineer Anselmo Obediencia. Salamat Engineer ato nga time sila nalimot na ka kay siguro murag wala ra to nimo sa pagtabang apan pinagi sa ako ang kinabuhi di gina ko kalimtan kato nga time. Ug daghan pa nga mga higayon mga kaigsunan nga sa laing bahin wala ta nasayod nga nakuratan lang ta nga naay gibayran ta sa tuang mga obligasyon. So mao ning atong tun-an usab paid in full. So siguro natay mga obligasyon sa sakyanan. Usahay mga problema ta kung maabot ang ting bayad. Apan daay mga sekreto nga ang tanan nato nga mga obligasyon
kini mabayran ra sobra pa sa atong ginahandom. Sakyanan bisag unsa pa nga mga butang naay sikreto ni ana mga kaigsunan. Usahay magproblemata sa mga bayronon sa mga panimalay. Nagarenta bisag kami dire sa Pagadian. Nagrent mi dire mga 30 pa ka tuig bago maimpas, bago pa maamuah. Apan praise the Lord nga hangtod karon nakapuyo gihapon mi ngani nga panimalay. So, may mga panahon nga mga sugilanon sa uban nga wala na damhan nila nga ang ilang mga bayronon lahi ang nagbayad. Grabe no? Panalangin kayo. Dayon sa mga school mao gini, mga kabataan nato. Usahay magproblema ta sa mga bayronon gani karon nga pandemic nga naay mga panalangin po di ay. Kay sama namo ang among mga anak wala na nakaadtog academy, kay module na, wala may nagbayad sa kaon nila, wala may nagbayad sa dorm, ang mga tuition na lang. So panalangin usab. Usahay mo kanang atong mga obligasyon nga mga problema ta apan mao kana ang atong hisgutan karon kay naay mga sikreto ni ana. Bills to pay, makaingon ta. Wow, bayronon na pod sa kuryente. Bayronon na pod sa tubig. Tanan nga bayronon, mga bills, daghan kaayo. Internet, bisag unsa pa. Usahay, muabot ang kabalakan nato. Maputlan na tag-kuryente. Apan, naaray mo bayad ni ana. Ayaw ka mo kabalaka. Paid in full. Di lang ta makuratan lang ta nga naa di ay mubayad sa tanan mga kaigsunan. Nabutangan nato dire mga kaigsunan, our Heavenly Father is promising abundant blessing to His people to paid in full. Mao kini ang saad sa atong langitnon nga Amahan. Nagasaad siya sa pagkaabunda sa panalangin sa iyang mga katawhan. Bisag unsa pa ang mga obligasyon, mga bayronon, ang Ginoo mubayad sa tanan. So dili dayta mag-worry sa ato ang kinabuhi. Ang Ginoo abunda kayo sa panalangin. Makuratan lang ka nga gibayran ang atoang mga obligasyon, mga kautangan, mga kinanglanon, pagkaon unsa man ang Ginoo ni ay ang tuburan sa tanan nga panalangin nga iyang bayran ang atong mga obligasyon tanan. So pagkanindot sa atong langitnon nga Amahan, nagaingon ang Mateo 7 versikulo 11. Nagaingon diri, if you then, being evil, know how to give good gift to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Mga kaigsunan, ug gani ang mga tawo nga dautan, makahatag pa man gani og gasa sa ilang mga kabataan? Daw unsa pa kaha ang atong Amahan nga naa sa langit nga magahatag kanato ug maayo nga mga butang katul lamang ang nangayo diha kaniya. Busa mga kaigsunan, ang atong kinabuhi di ay diha lang gid nato isalig sa Ginoo. Busa ang atong mga lulan atong isalig diha sa Ginoo. Kay bisan pagani ang mga dautan, makahatag pa man gani og mga kinanglanon sa ilang mga kabataan, daw unsa pa kaha ang atong Amahan nga naa sa langit, mga kaigsunan. Busa walay angay nato nga kabalakan. Ang Ginoo mubayad sa tanan kung kita lamang magahangyo diha kaniya. Our Heavenly Father
is giving more goods gift than our earthly Father. Pagkanindot, ang atong langit nun nga amahan, muhatag siya og daghan nga mga gasa kanato kaysa ato ang amahan nga mga yutan-on nga amahan. Kung gani malipay gani ta sa gagmay pa mi, basta muli ng among ginikanan, ang among himuon uting kayon ginanamo ang bag sa mo ang mama ug papa paguli, kay sigurado gyud mi nga naay panalangin. Makahatag gani ang atong yutan-on nga maginikanan daw unsa pa kaha ang ato ang langit non nga amahan. So mao ni mga kaigsunan, dili gid ta magproblema sa tanan nga mga kinahanglan mga bayronon. Kaya ang Ginoo ra bayran niya na ang tanan. Mao kanang iyang saad sa matag usa kanato. Nianing pagtuon nato, na ako'y ihatag kaninyo nga mga tulo ka punto sa ato ang pagtuon karon. Sa ato ang title, Paid in Full, pagkanindot ana. O gani, nay usa ka pastor nga nipahulay na. Aw ba namo? Ang iyang eksperyensya dili na ko malimtan. Samtang siya nagtanaw-tanaw og sakyanan sa usa ka display center. Tanaw-tanaw siya. Pag tanaw-tanaw niya, nakit-an siya sa atong igsuon. Ingon sa ato ang igsuon, Pastor, unsa man, ganahan ka ni ana? Ingon siya, ganahan lagi kunta, pero wala man tay kwarta ni ani. Sabi ninyo, sa unsang klase nga panalangin, giingnan siya sa atong igsuon. Ganahan magyud unta, ganahan man gyud ka ana, Pastor. Ayaw ka balaka. Ako anang bayran para nimo. Pag grabe, murag maun siya sa kalipay kay wala siya nagdahom. Nagibayran ang tanan gikas o gidala niya ang sakyanan. Mao kana ang iyang eksperyensya mga kaigsunan. So point number 1, nagaingon diri, God has a pleasure in the prosperity of His servant. Malipay gayud ang Ginoo kung ang iyang makatawan iyang mga sulugon, andaa ang kadagaya. Kay mao kining handom niya nga ang matag usa kanato mabatnan ang kadagaya sa panalangin. Dili lang ta magahisgot sa material, apan magahisgot usab kita sa ato ang pisikal. Nabisag wala tay kwarta apan dato ta sa maayong panglawas pagkanindot niana. Labaw na sa spiritual. So malipay ang Ginoo magasud-ong ni ana. Ang handom gani sa Ginoo kitang tanan, mga uswag mo kanang iyang handom. Nagaingon ang Salmo 35 bersikulo 27, let them shout for joy and be glad. Pagsinggit kamo sa kalipay, maglipay kamo, who favor my righteous cause. And let them say continually, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of His servant. O gani, nagsugo ang Ginoo, maglipay kamo. Maglipay kamo. Kaya ang pagkamatarong ni Kristong kigsunan, naaano yung kanato kung kita lamang magapangayo kaniya. Dili ta maulaw magapangayo kaniya. Kaya nagaingon siya, who has pleasure in the prosperity of His servant. Mao gining kalipay sa Ginoo nga makabaton kitang tanan og kadagaya sa panalangin. So walay lain handom sa Ginoo nga makabaton kita og kadagaya kalipay sa panalangin sa Ginoo. God has a pleasure in the prosperity of His servant. Bisan gani sa tuang mga kabataan po nagahandom ta. Paeskwelahon na to itong mga bata aron maglambo ang ilang kinabuhi. Nga samtang kita nga maginikanan nga magalantaw kanila nga nagalambo sila. Malipay mata daw unsa pa kaha ang atong langit nun nga Ginoo. Mao kini ang kalipay niya nga ang iyang makatawhan ang kadagaya mabatnan. Kaya nagaingon ang Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper.
Abi ninyo ang plano sa Ginoo mo prosper kita. Usahay magunata sa plano sa Ginoo mo nang ma-disappoint ta. Usahay muliko kita sa plano sa Ginoo. Apan tugutan nato ang plano sa Ginoo ngumoabot sa atong kinabuhi. Plan to prosper. And plan unsa pa gyud kung basahon pag nimo ng Jeremiah 29:11. Hope and future. Mga kaigsunan, pagkanindot sa plano sa Ginoo kanato. Walay plano ang Ginoo nga kita laglagon. Walay plano ang Ginoo nga kita magapangabuhi sa kalaot. Apan ang plano sa Ginoo to prosper. Ingana ang atong Ginoo. Ang plano niya nga mag-uswag kita sa tanang butang. Dili lang sa material, motong gingon ako ganiya, physical, mental, spiritual. Mo kanang handom sa ato nga Ginoo. Point number 2. God gives the desire of our hearts. Ang Ginoo magahatag kanato sa mga handom sa atong mga kasing-kasing. O sa may handom nimo. Handom ba ka nga ang imong tanan nga mga lulan, mga utang pagabayran? Ang Ginoo mo bayad niya na. Paid in full. Bayran niya ang tanan. Ayaw kabalaka. Mga lagad lang gid ta sa Ginoo. Kay sa Salmo 37, versikulo 4, nagaingon dire, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Mga kaigsunan, ang atong himuon, maglipay ta sa atong kaugalingon diya sa Ginoo. Ano mang problema man ta? Maglipay ta sa atong kaugalingon diya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo magahatag ka nato, magagrant ka nato, unsay mga handom sa atong mga kasing-kasing. Grabe ang Ginoo nato. Handom niya, unsay handom niya nga mo prosper ta. Handom nato usab makining atong mga lulan sa kinabuhi. Mga wala ni. Sikreto lang. Kita magaduol sa Ginoong maghangyo. Kaya Ginoo bayad sa tanan. Daghang ta nga mga eksperyensya nga atong nahiaguman. Bisan gani sa mo ang kinabuhi, mga kaigsunan. Nay panahon nga wala-wala na gid mi. Na-assign ko sa Jimenez, nga akong asawa na-assign sa Margos. Siguro biyahion na muna, magmotor mi sa una. Biyahion na mo mga 3 ka oras bago mi makaabot. Layo kayo mi. Nagabot ang panahon nga usa pa mong anak. Si Ila katong nagkanta kaganiha. Gamay pa si Ila. Ako wala pa ko na regular. Nag-church pastor ko. Giswelduhan ko sa mga kaigsunan sa Jimenez, muna nga di ko malimot nila. Pila ko katuig dito, murag mga 5 years or 6 years ko dito. Nagtrabaho sila, nagahatag ka na to stipend. Niabot ang panahon nga akong asawa usab ngadto nga time. Wala pa na regular sa DepEd, walay trabaho, magsab lang siya, taod-taod wala na pod. Nagabot ang panahon nga ni-text ako ang asawa nga, Han, wala nagyoy gatas ang bata. So, problema. Ingon ako nga, karong alas 12 sa gabi, bangon ta pag-alarm, magampo ta sa Ginoo. Pag alas 12 gayud ni anang gabion na nagampo mi sa akong misis, nga Ginoo nasayod ka ng bata, wala nagyoy gatas. Gaugma wala nagyoy. Wala mi kapalit. Dayon, pag uman na mong ampo, ingon ta, mga tulog ta, isalig na to sa Ginoo, total nag-ampo naman ta. Nabot ang panahon, pagkaugma, akong asawa, daghan man kay siya glabunon ng labas siya, katong iyang mga bag ng mga dugay na, iyang ipanglabhan, kay iyang manatigumon ng mga bag, tigumon niya, labahan niya, pagka uga na, panghatag sa mga kaigsunan nga nagkinahanglan. Paglabag niya sa usa ka bag, pagkuot niya sa bulsa kay iyang labhan,
Pastila nakakita man siya 500 mga kaigsunan. Report din siya nako, tawag din siya, hanay 500. Makapalit at ang gatas sa bata. Niduko may mga kaigsunan o nagampo, nagpasalamat sa Ginoo. Ginoo wala gid minimo pasagdan. Gibayran ang tanan sa Ginoo. Nakapalit mig gatas para sa mong anak o nakasustinir og mga pila ka adlaw. Ingana ang Ginoo nato mga kaigsunan. Maghatag siya unsay mga handom sa atong kinabuhi. Ihatag nato ang tanan. Unsay mga handom sa ato ang kinabuhi. Genesis chapter 12 verse 2 hangtod sa 3 mga kaigsunan nagaingon diri. Morning saad niya kang Abraham, I will make you a great nation. Pagkanindot ni ana nga saad. I will bless you and make your name great. Pagkanindot, mao kining panalangin ni Jesus sa kang Abraham. Himuon ta kang dako nga nasod. Himuon ako ang imong ngalan nga dako. O nagaingon pag siya, and you shall be a blessing. Og mahimo usab ka nga panalangin ngadto sa uban. Pagkanindot sa atong Ginoo. Ang saad sa Ginoo di ta niya pasagdan. Kung gisaaran niya si Abraham, gisaaran usab ta niya. Nagaingon pagid sa bersikulo 3, I will bless those who bless you. Pagkanindot katong nagpanalangin kanimo, panalanginan nako usab. Kung ikaw maginatagon, panalanginan ka sa Ginoo. O nagaingon pagid, and I will curse him who curses you. Bisan patong magdagmal kanimo, magatumlo kanimo, ako usab tunglohon. Ingani mulaban ang atong Ginoo kuna ata sa iyahang sabakan. And in you all the families of the earth shall blessed. Ang tanang nga panimalay sulod sa kalibutan. Ang saon niya, panalanginan usab niya. Pagganindot sa atong Ginoo. Mo nang gitay tulan ako, paid in full. Payran gina niyang tanan. Dili ta magduduhas pagpangayo sa Ginoo. Natay mga problema, atong isalig sa Ginoong iya rin ng bayran ang tanan. Matingala lang ka, asa man ko nagkuwag kwarta nganong nakabayad man ko. Genesis chapter 12 verse 2 and 3. Nagaingon pagyud mga kaigsunan sa Deuteronomy 28 verse 11 to 13, nagaingon diri, the Lord will grant you abundant prosperity. Pagkanindot sa saan sa Ginoo. In the fruit of the womb, the young of your livestock, and the crops of your ground in the land, iyang panalanginan mga kaigsunan. Ang mga abot sa atong mga uma, sa mga kahayupan, diri sa yuta, iya kanang panalanginan. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Mga kaigsunan, di kita pasagdan. Ulan, kung nagkakinanglan tag-ulan, tagahaan ta sa Ginoong ulan. Init, tagahaan tag-init, aron ang atuang mga tanom. Magatubo nga naay mga kadagaya. Sa verse 13, mga kaigsunan, nakanindot pagidri, the Lord will make you the head, not the tail. Dili kita ibutang sa tumoy, mga kaigsunan, sa ikog, dili ipataas kita niya. Morning, gisaad niya sa matag usa kanato. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Pagkanindot sa Ginoo mga kaigsunan, kung kita lang matinumanon sa Ginoo, magasunod sa iyang mga mando, sa iyang mga pulong yang masugo, dili ta niya ibutang sa ubos, kundi ibutang kita niya sa ibabaw. Pagkanindot sa atong Ginoo. Bisan pa nga to ang mga panguma, unsa man ang imong pangabuhi karon,
ang Ginoo magasupply ni ana mga kaigsunan. Nagingon ng Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Makabaton lang ta sa panalangin sa Ginoo kung unahon nato pagpangita ang gingharian sa langit ug ang iyang pagkamatarong ug ang iyang saad, and all tanan gina, may panglawas man, espirituhanon man, material man, all tanan nga imong akong gikinanglan, igahatag gina niya kung ato siyang unahon sa pagpangita. "And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Philippians chapter 4 verse 19. Pagkanindot sa sa Ginoo, ang Ginoo mo supply kanato. Bayran taniya sa tanan nato nga mga kutangan ug unsa man nga obligasyon tungod sa iyang pagkadato sa maya. Bayran taniya mga kaigsunan. God will supply our needs ug unsa man ang atong mga kinanglanon. Katapusan nga punto, point number 3, receive God's blessing and be rich pagkanindot. Madawat nato ang panalangin sa Ginoo kitang tanan mga dato. Pagkanindot to, dili gid ganahan ang Ginoo nga kita malaot, mapubrita kun dili mga dato kita mao nang saad niya. Kaya nagingon ang Proverbs chapter 10 verse 22, "The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it." Pagkanindot sa saad sa Ginoo, ang Ginoo magapanalangin kanato nga kitang tanan mga dato dayta. O dili siya magadugang og mga kalaot o kagulanan sa atong kinabuhi. Receive God's blessing and be rich. Sa diha nga madawat nato ang panalangin sa Ginoo. Dili lang ka madato sa salapi, labaw tanan, madato ta sa may panglawas kay unsaon man nato pagtrabaho kung ang atong lawas apiki na. Madato usab kita sa espiritual kung kita kanunay magapabilin magalagad diha kaniya. Bisan gani si Solomon iyang gisaadan, "So King Solomon surpassed all the kings of the earth in riches and wisdom." Gisaaran si Solomon, tagaan tagagkaalam, kadato, daghang salapi. Bisan sa imong pagkahari, walay makalabaw kanimo niining ibabaw sa yuta. Musa, magkaigsunan ang sugilano ni Solomon. Siyag nang matay na siya, wala na siya karon. Apan walay susama kaniya nga hari sa nasod, sa kaalam ug sa kadato. Ang mahamak mo ang pagkapangulo ni Solomon sa una, matag nasod magkaigsunan sumala sa mga sugilanon, matag nasod mo regalo niya og mga bulawan, pila ka tons nga bulawan ihatag kaniya, matag nasod. Mao na ang saad ni Hesus nga walay susama kanimo kadato, walay susama kanimo kadungganon. Mao kanang saad sa Ginoo kang Solomon. Og nagtuo ko mausab nang saad niya kanato nga dili kita pasagdan sa Ginoo. Nay tulo duha ka mga yawi nga Ginoo mobayad kanato sa tanan. 2 keys that God paid in full. Number 1, mga kaigsunan, open your hands. Unsa man ning open your hands? Mga kaigsunan, Proverbs 11:24-25. "There is one who scatters yet increases more, and there is one who withhold more than is right, but it leads to poverty. The generous soul will be made rich, and he who waters will also water himself." Mga kaigsunan, katong nga tao bitaw nga mga kung sa ato padalo kayo, dili mo suporta sa buhat, dili mo ginatagon, katot siya mudangat hinuon ngadto
sa kapobrehon. Mudangat hinuon sa kawanadon. Apan sa bersikulo 5 nagaingon diri, but generous soul katong mga tagon nga kalag, mahimo siya nga adunahan nga nagatubig, nga nagabubo sa katubig siyang kagalingon. Ang tubig ng kaigsunan nagasimbolo ka na sa kadagaya, nga nagabisbis diha kanimo sa kadagaya, mga kaigsunan. So kining mga dalo di ay dato tunta apa na ay pagkadalo kana mugiya kanimo maghatod sa ginatawag nga poverty, pagkalaot. Apan kung ang imong kalag maginhatagon ka, mahimo ka nga dato. Dato sa espirituhanon, walay problema. Dato sa pisikal, ug dato sa salapi mo ng saad sa Ginoo. Proverbs 11:24-25. Nagaingon sa Council of Stewardship, page 45, nagaingon si Ellen G. White, God Himself originates the plans for the advancement of His work, and He has provided His people with a surplus of means that when He calls for help, sa diha nga kita magatawag og tabang diha kaniya, they may cheerfully respond if they will be faithful in bringing to His treasury the means lent them. His work will make rapid advancement. Many souls will be won to the truth and the day of Christ coming sa dili madugay. Mga kaigsunan, ingon ni Ellen G. White, kung kita lamang magmatinud-anon sa pagdala sa tuang nga salapi dito sa balay tipiganan, daghan kayong hamiling kalag nga madala sa tiilan sa Ginoo. Ang paggaminatagon diha sa buhat, makahimo kanimong pagdato. Nakoy usa ka amigo des Davao. Siguro ako i-mention yung pangalan. Si Regime Flores, di ko malimtan. Ningon siya nako, Pastor, sa diha nga ako nangalagad sa Ginoo ug nagasuportar sa buhat. Bisan paghani ako, nawiskan pagani ko sa panalangin niya. Nagasuporta siya sa among lugar diha sa Cotabato. Nagasupport siya gliman karon, nalipay pud ko. Kay ang iyang gisuportaran na pod ang ilang simbahan diha sa Davao. Kay gusto niya nga manindot usab ang simbahan. Gani siya gasuporta usab kanako. Muna nga salamat kayo. Sumala sa iyang sugilanon sa diha nga siya nagasuportar sa buhat. Nabatnan niya. Nabati niya og na-eksperyensyahan gayud nila ang kadagaya sa ilang pangabuhi, sa ilang nga negosyo. Pagkanindot sa eksperyensya, mag-eksunan. Og daghan pa nga makatawan naka-eksperyensya niya ni. So salamat kayo, Jim, sa imuhang pagbati sa pagsuporta sa buhat. Mao gyud ang sekreto. Mahimo nga dato sa tubangan sa Ginoo. Kung kita ang atong kalag nga maginhatagon sa buhat ug pagtabang sa Ginoo. Kaya nagaingon ng Ginoo, many souls will be won to the truth. Daghan mamiling kalag madala nato diha sa kamatuoran, mga kaigsunan. Aron sa pagbalik sa Ginoo, hingin sila dili pod maadto sa kadautan sa impierno, mga kaigsunan. Ikaduha, unsa man tong kaganiha, open your hands. Mao nang sekreto nga bayran tas Ginoo sa atong mga gikinahanglan. Ang pag-open sa atong hand nga kita matinabangon ngadto sa uban. Matinabangon sa buhat. Unsa pa gyud ikaduha, letter B. Return to the Lord. Unsa may ibalik nato sa Ginoo nga mao man dining sekreto nga bayran tas Ginoo. Malakay 3:10. City to Jess, mga kaigsunan, kini pinakakumon nga teksto sa atong tanan, labi na sa Seventh-day Adventist Church. Kini nga teksto, mga kaigsunan, nagasaad nga kung kita lamang
muuli sa bahin sa Ginoo nga mao ang halad ug ikapulo. Gisaad na niya nga abrihan niya ang tambuanan sa langit ug iyang kitang pagabubuan ug daghan na naka-eksperyensya ni ana. Mao kini nga ang giingon mga kaigsunan nga yet from the days of your fathers you have gone away from my ordinances and have not kept them. Return to me and I will return to you. Makatawan sa una nahimulag sa Ginoo. Apan bumalik kamo kanako kaya ron ako mubalik usab kaninyo. Og nagaingon ang Ginoo, says the Lord of hosts, but you said, in what way shall we return? So sa nga mapaanggi nga kami muuli kanimo. Versikulo 8, in tithes and offering. Mga kaigsunan, bumalik kamo kanako kaya ko mubalik usab kaninyo. Naingon ang tao, ang igsoon, unsa may balik namo kanimo, unsaon namo pagpamaagi nga mobalik kami kanimo. Pinaagi sa inyong tithes, ikapulo og mga halad. Mao di ning sekreto mga kaigsunan. Nga ang Ginoo mo bayad ra sa atong mga lulan. Bayran tas tanan, di lang ta masayod nga gibayran na deta sa Ginoo. Bisan pang iya nga dugo mo gibayad sa tuang kasalanan. Mahinungdan, gibayran na tas tanan, gibayran na ta dito sa Kalbaryo sa cross. Mga lagad ta, mubalik ta kaniya, o giuli po nato ang iyang bahin, sikreto kana sa kalambuan sa atong ginabuhi, nga bayran sa Ginoo ang tanan nato nga mga kinahanglanon. Yan na ako basahon makigsunan mo kining saad niya, I will open the windows of heaven and pour out for us such blessing. Grabe no? Mabrihan niya ang bintana sa langit ug ibubo niya ang panalangin nga wala nay igo kabutangan sa ato ang kinabuhi. Mo kining saad niya mga kaigsunan. Malakay 3:7 hangtod versikulo 10. Ug ningingon sa Council of Stewardship, page 18-19, the Lord does not need our offering. Dili siya kinahanglan ito sa itong offering, kaya dato na gud siya. We cannot enrich Him by our gift. Says the psalmist, nagingon pa gid, all things come to thee. Nganong magkinahanglan mo siya offering og tithes nga gikan man niya. All things come to thee. And of thine own have we given thee. O nagpadayon siya, yet God permits us to show our appreciation of His mercies by self-sacrificing effort to extend the same to others. This is the only way in which it is possible for us to manifest our gratitude and love to God. He has provided no other. Mga kaigsunan, ang Ginoo dili na siya magkinahanglan og offering na tong tithes kumimula kay gikan man niya ang atong pag-uli mga kaigsunan to appreciate sa Ginoo, pagpasalamat sa Ginoo, pag-ila sa Ginoo nga siya ang tag-iya sa tang butang. Bisan dagko pa na imong kapulo or gagmay imong kapulo, kung kinasing-kasing nga ikaw nagauli, atong na-appreciate ang Ginoo. Kung dako man tay kapulo, then bagulbulan ta, murag sakit kaayo na itong ihatag, mas may pa di na lang ta muuli mga kaigsunan. Ang gitanaw sa Ginoo, dili ang kantidad sa giuli na ito yung kapulo, apan ang kantidad sulod sa atong mga kasing-kasing og ang Ginoo maga-provide sa atong gikinahanglanon. Nagaingon ng Christ Object Lesson, page 69. Nagaingon diri kining gikuanan akong pula. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own.
ang handom sa Ginoo mga kaigsunan sa diha ang iyang kinaiya naana nato sa atong kinabuhi og siya pagaangkunon taniya nga kita iyang mga katawan. Paganindot mga kaigsunan. Ang sikreto lang yun di ay nga bayran ta. Paid in full. Full gida. Tanan gayud. Ang sikreto lang yun di ay magaila ta sa Ginoo nga iya ang tanan ug siya magabalos kanato sumala sa iyang pagadato. Atong i-recap gamay ang atuang mga punto na gaingon diri. Number 1, God has a pleasure in the prosperity of His servant. And number 2, God gives the desire of our hearts. And number 3, receive God's blessing and be rich. Mga kaigsunan, mo rin sikreto. Kung kita mabayran ang atong mga lulan, mga kinanglanon na to, mga material, spiritual, physical man, God will pay in full, mga kaigsunan. Handom sa Ginoo, we are to reflect God's character. Ang Ginoo manginatagon, handom na to mga kaigsunan, ng kinaiya sa Ginoo mo reflect unta pod sa atong kinabuhi ang pagkamaginatagon, ang faithful pagkamatinud-anon diha kaniya, a faithful servant. Mahimo ta nga matinud-anon nga sulugon sa gamay o sa dagko nga mga butang kay ang Dios magabayad dira kanato. Sa katapusan mga kaigsunan, nakoy i-share kaninyo. Usa na ko ka eksperyensya usab. Nasayn ko sa usa ka district. Nay panahon nga wala gid kwarta ato nga time. Niabot ang panahon nga nakoy bisita. Niadto sa balay. Nako Ginoo, tabangi taon ko sa ipakaon ako ini wala ko'y kwarta. Naibugas pero walay sudan. Maulaw ko sa mga bisita. So gingnan ako akong mga bisita, nga pabilin lang sa mo, gingnan ako kong asawa nga entertain silaan, adto ko sa merkado. Abi ninyo mga kaigsunan, niadto ko sa merkado nga wala ko'y kwarta. Ampo lang ko sa Ginoo. Ginoo, ako una-una, mangutang ko dito sa merkado og isda. Pagabot ko sa merkado, tanaw ko sa mga isda, pagkamahal sa mga isda. Dayon, nangita ko mga kaila nga makahangyo kog utang unta. Nagampo ko sa Ginoo na ako'y bisita, Ginoo. Wala sila'y makaon dito, wala'y sudan. Provide tawag ko karon. Gamotor ko nga nagaampo. Pag-abot dito, nangita ko mga kaila. Kinsay mga suod. Dipili kong isda. Abi ninyo mga kaigsunan sa kalit lang na nagtawag nako. Pastor, ali sa diri. Pastilan. Ang nagtawag nako. Na pwisto sa isdaan. Ang pwisto sa isdaan, usa na to kaigsoon nga bago pa ginabutismuhan, kami nag-Bible study ato nga time. Ingon niya, Pastor, may kinahangad diri. Nako lagi ngita po og isda kay nakoy bisita. Ingon siya, na isda diri Pastor, nindot kay mga isda. Mga sari kay ni. Dalan sa inyong balay. Nako, may ko ikabayad. Ingon siya, dili na ko pabayran ni. Imuha na ning tanan, dalan sa inyong balay. O na makakaibisita, pakanaan ito. Perting lipayan ako paguli. Report ko sa akong asawa, na isda. Wala ko nagpahibalo sa akong mga bisita o kasagikan. Luto na mo. Basta lipay mamikaon. Luhod ko sa Ginoo mga kaigsunan. Pasalamat. Ginoo wala ikon yung ipasagdan. God paid in full mga kaigsunan. Gibayran niya ang tanan. Ug sa diha nga nakakaon ang akong bisita, nanguli sila nga malipayon usab ako mas labaw nga ako. O sa akong panimalay nagmalipayon kay wala ko nagdahom. Wala mi gipabayad mga kaigsunan. Busa, salamat sa Ginoo. Nga di ay ta pasagdan sa Ginoo. Sa katapusan ng eksperyensya kagahapon lang. Siguro kung naminaw nga akong kauban na ay seminar sa squadding about sa mga pastor, tagaan o pipila ka mga sundalo or pulis
nga among mintinon sa pag-Bible study. Ingnan mi sa amo ang pangulo nga pastor nga, Jiw, imuha mo ni nga pagkaon. Imuha pastor, mao puning pagkaon imong dalhon. So ang amo ang gi-assign sa kuha kanang kinilaw. Ingon ako, sige pastor, mao na mo Sabot nami sa mga asawa, pila may atong kwarta. Ingon sa kuha asawa, pila day pakanon. Nako, mga 30 siguro na kabuok, mo nang ingon ni pastor. Ingon sa kumisis, ang atong kwarta diri, gamay ra gyud. Di mahal karon ng isda. Gahapon na gid ni tabo mga kaigsunan. Ingon ako, sige adto ta sa atong igsuon, dito ta magpalit. Tawag mindaan. Sister, brad, namoy kinilaw diha nga baligya paron. Ingon ni sister, naa pa pastor. Adto dayon mi adto akong misis. Ingon sa ato nga igsuon, ma'am, asa dayon ninyo dalon? Namo na seminar dito sa Santo Niño sa Impact Church. Alang sa ipakaon na to sa mga bisita na to, mga pastor o mga pastor nga mga non-Adventist kay interfaith man to ug naay mga pulis usab. Pastilan iingon man ang atong igsoon, ma'am, dal-an na lang ni tanan ma'am. Ayaw na lang bayri isa ka tree nga kinilaw mga kaigsunan. Ingon sa kong asawa, ayaw oy, bayran na mo ni. Ingon siya, ma'am, ayaw na kay para manikha sa seminar sa simbahan. Gipadala niya mga kaigsunan o gipakapinan pagid niya og gulay nga isa ka tray na pod. Ingon sa kong misis, bayran na lang gyud namo ni oy. Ingon ni misis, ingon sa to igsoon nga, sige, kain lang kog 200 na ma'am, pastila 200 pagid gipabayad nga isa ka tray to mo by sa usa ka serve ato. Dili man to ma 200 ang halin kundi dako gyud. Pero ting pasalamat namo sa Ginoo. Ginoo, grabe gid ka. Kasayod ikaw sa mo ang panalapi. Pikhan gid mi na ay pakanon mo na salig lang kita sa Ginoo. So akong i-mention sa pagpasalamat ako ang higala igsuon si Mr. and Mrs. Engineer Joshua Kaburnay. So salamat kay engineer sa inyohang gi-offer kagahapon. Wala gid mi nang lisod nga gidala namong pagkaon sa atong mga kaigsunan og nagmalipayon may pagpauli kay nasayod kita karon sa panahon. Grabe ka tisod apan ang Ginoo di ay mohatag, mobayad na natong tanan. So ang Dios, mga panalangin ka nato, isalig lang nato sa Ginoo. God will pay in full mga kaigsunan. Handom sa Ginoo nga ang kinaiya sa Ginoo mo reflect sa atong kinabuhi. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Magampo ta. O Dios nga balaan, salamat Ginoo sa among pagtuon karon. Dili lang di ay kami magkabalaka, ikaw ra gyud mo bayad sa tanan. Tugot Ginoo ang imong kinaiya, anaon ta kanamo sa kanunay nga mahimo kami nga maghinatagon ngadto sa uban labi na diha kanimo Ginoo. Magauli sa matinud-anon nga ikapulo og offering sa pagpasalamat. Panalangini ang mga viewers. Ikaw magapanalangin gikan sa material, spiritual, physical. Og labos tanan kini nga YouTube channel o nagampo nga magapadayon bisan sa mga pagsulay. Magapadayon nga kini magauswag sa pagsangyaw sa mga balita bisan pa ngadto sa kinauyukan sa kalibutan nga kini mag-abot Ginoo. Salamat sa imong pagtubag sa akong pagampo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. So salamat mga kaigsunan sa inyong pagpaminaw sa tuwa nga mensahe karon. Ako magkaingon sa gihapon, happy Sabat og magkita nayta sunod nga Sabado. Ako nagaampo nga iampo ninyo kanunay kung mga kaigsunan nga makapatun og maayong panglawas o nga ato ang programa sa YouTube channel magapadayon. Ang Dios mga panalangin kanatong tanan.